pamamasahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. He was the brightest among all those grade 1 pupils. He really wanted to meet my father for his education. He wasn't very friendly, so we were a little afraid of him. Matanda siya eh. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ang pagkakilala po ni Jack doon sa kanyang mga magulang, parang napakasamang mga tao na kinasusuklaman ng nakararami. Siya ang martial law administrator and shared with McCoy the power to arrest anybody. Kasi he was already so identified with all of these disappearances, torture. He had a hand in it before martial law was declared. I always thought he was a very brilliant man, but who happened to be on the wrong side of history. At least that's how we saw it. He's been called Tuta, Demonyo, Devil, lahat na. Whatever names they call him, I know that is not Juan Ponce Enrile. Ilang ulit na akong nahusgahan at nahatulan. Naging bahagi ito ng higit 4 na dekada kong panunungkulan sa pamahalaan. Sa aking pakikipagsapalaran sa buhay, marami akong nasaksihan, pinagdusahan at ipinagdiwang. Ang malaking bahagi ng aking pinagdaanan din ng buong bayan. Hindi ko inaangkin ang susi sa katotohanan. Ngunit, hindi ko rin ipagkakait ang nakita at nalalamang katotohanan. Dito umiikot ang tunay kong pagkatao at mga pangyayaring tama man o mali ay nakaukit na sa ating kasaysayan. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 23, 1972. 40 taon na ang nakaraan. Buhat ng unang tumambad sa sambayan ng Pilipino ang proklamasyon ng martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos. The Secretary of National Defense. Isa sa tinukoy ng Pangulong Marcos na dahilan at patunay ng lumalalang sitwasyon sa bansa ang ambush kay Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Nakaligtas si Enrile dahil nakasakay siya sa kotse ng kanyang security detail. Hindi rin nasaktan ng kanyang driver at aide na magkasama sa kanyang sasakyan na niratrat at natagtad ng bala. Marami ang nagdudang palabas lamang ang nangyaring ambush. Sinabi ni Manong Johnny, number 1, he cheated in Cagayan. And number 2, hindi raw totoo yung ambush. Kasi ang parang sinabi niya nga, sorry for faking that ambush. Pero hanggang ngayon, pinatototohanan ni Enrile na nangyari talaga ang pananambang. Paano ko gagawin yun naman? Binigay ko na yung mga order sa mga doon kina Espino. Nandun lahat yung grounds. Bakit ko pa gagawa ako ng eksena na ganon? Para ano? I hereby proclaim that President Marcos is re-elected. Katatapos pa lamang ng pampanguluhang eleksyon ng 1969 nang mabuo ang ideya ng batas militar sa isip ni Marcos na nooy kasusungkit lang ng pangalawang termino. When his detractors saw it, kalihim pa lang noon ng Department of Justice si Enrile nang utusan siya ni Marcos na pag-aralan ng mga batas, balangkasin ang makasaysayang Proklamasyon 1081 at ilatag ang mga katuwang na order. December yung tumawag sa akin. Pinag-aralan namin yon during the first 6 months of 1970. Kaya
ilinipat niya ako sa defense. Ang bili ni Marcos, ilihim ang pag-aaral. Kinuha ni Enrile ang tulong ni Attorney Efrem Plana at Attorney Minerva Gonzaga Reyes, mga magna cum laude ng University of the Philippines College of Law, at kalaunan ay kapwa naging miyembro ng Korte Suprema. Nakikita ko na noon na wala nang ibang remedyo upang maging mapayapa ang bansa kung hindi niya gagamitin, kung hindi gamitin niya yung kanyang kapangyarihan bilang presidente at commander-in-chief. Kaya nung tinawagan niya ako at sinabi sa akin na pag-aralan ko yung issue na yun, alam ko na ang ibig niya sabihin. Ayun ang intindi ko noon. Na he will maintain this thing and stabilize the situation, but the election for 1973 will continue. Mainit at magulo ang sitwasyon sa bansa noon. Mistulang isang nangangalit at malapit ng pumutok na bulkan. Ito ang naging angkla ng martial law. My God, pati Korte Suprema, they took judicial notice of the fact na talagang may revolution sa Pilipinas. Ang rise ng NPA noon ay rapid. At saka pati simbahan infiltrated na. Alam namin ng Mindanao puputok. Sabi namin, pag hindi namin inagapan ito, talagang marami mamamatay at magulo. Ang puwersa lang noon ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, mga 47,000 lamang yata. Matapos ang pag-aaral sa kapangyarihan ng Commander-in-Chief, mag-isa nang binuo ni Enrile ang mga dokumentong kailangan para sa Proclamation 1081. Middle of June, siguro, by June of 1970. Tapos na yun. He appointed me as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Itong mga nasa akin. Sa vault sa bahay ng mga Enrile sa Urdaneta Village, ipinatago ni Marcos ang mga dokumento ng martial law. Ibinalik niya ito sa Pangulo nang paalis na siya ng gobyerno matapos matalo sa 1971 senatorial elections. Mga events na nangyari. Nahawakan na lang ulit ni Enrile ang mga dokumento noong gabi ng September 22, 1972. Nakaposisyon at handa na noon ang mga sundalo para sa martial law. Order na lamang ni Marcos ang hinihintay. Nais ni Marcos na tapusin muna ng Kongreso ang special session na tumatalakay sa national budget bago ideklara ang martial law. May pangamba ang Pangulo na papalag ang mga mambabatas. Bandang hapon at tinawagan ko siya. Sabi ko, Mr. President, doon sa hotline ko, the military is asking whether we will go through with this exercise or not. Sabi niya sa akin, hindi natapos yung special session. Papatuloy pa sila next week. Well, Mr. President, kung hindi natin mabuti pa, we collapse the effort because nagtatanong na yung mga periodista, no? Baka na nun inaamoy na ng mga media. Pagkatapos patagal na huminto magsalita. Sabi niya, what do you think? Sabi niya sa akin, kung hindi lang matutuloy ngayon, pabuti pa, i-orderan na natin na to return to the barracks lahat ng mga sundalo. Dahil puputok ito. Criminal investigators, all the resources of government. Ilang ulit na raw na ipagpaliban ng Malacanang ang deklarasyon ng martial law noon. Pagod at balisa na ang mga sundalo. Yun ang nakalata ko sa kanya. Yun ang one of his weaknesses. He's very cautious. And he cannot make up his mind easily. Pero matapos ang kanilang pag-uusap, pinapunta ni Marcos ang kanyang aide-de-camp kay Enrile. Dala-dala niya yung brown envelope. Tinignan ko, nandun lahat yung mga ginawa na orders. Sabi niya, as of 9 o'clock tonight, we'll be under martial law. Bilang Defense Secretary, si Enrile ang mamamahala sa buong operasyon. Lahat ng kapangyarihan ng martial law, sa akin idinagsa. Arrest warrants, curfew, travel, media control, lahat sa akin dinelegate yun. Tawag ka sa akin si Julie designated representative.
Gabi ng September 22, 1972, inumpisahan ng militar ang pagdampot sa mga kalaban ng Administrasyong Marcos. Pinangungunahan ng oposisyonistang si Senador Benigno Aquino Jr. Kinaumagahan, ipinatawag ni Pangulong Marcos si Enrile sa Malacanang. Ang una raw niyang nakasalubong paakyat ng hagdanan ay si First Lady Imelda Marcos. Nakangiti, sinabi raw nitong, ang dali pala ng martial law. Dati, kontento na siya. Hindi raw mapakali at punta ng punta sa banyo sina Imelda at ang kapatid nitong si Cocoy Romualdez nang magsimula ang operasyon ng militar. Maging si Pangulong Marcos ay tila nangangamba rin. Nung primero, ayaw nga ni Presidente Marcos lumitaw eh. Nung first day, ako ang nakipagpulong sa mga kabinete. At marami sa kanila hindi naniniwala doon sa deklarasyon ng martial law. Natatakot sila, hindi nila alam. Walang nakakalam kung saan pupunta yung martial law eh. Kako, si Arturo Tanco nga sabi niya, how sure are we that we are doing the right thing? Nobody is sure, Kako. No, it's too late to ask that question. Each one of us will make a decision whether we stay or not we stay. Ayun. Wala naman umalis sa kanila. Sa sumunod na walang buwan, mula nang ipatupad ang martial law, pinupulong daw ni Enrile ang militar tuwing alas 6 ng umaga para ituro kung paano ipatupad at ilapit sa tao ang batas militar. Si Enrile ang naging mukha ng martial law, ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa na nagsimula sa wala. Malayo kami sa sibilisasyon. Kung kami pupunta sa isang lugar, bangka ang gagamitin namin. Laki sa hirap si Enrile. Wala siya kahit birth certificate, kaya't hindi niya alam kung saan siya ipinanganak. Ang nanay ko, sinabi sa akin na ipinanganak ako sa arawan ni San Valentin. Sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, sa maliit, malayo at mahirap na baryo sa may bunganga ng Mission River, namulat si Enrile. Wala kaming eskwelahan, walang pari, walang kapilya, walang klinika. Kung may magkasakit kami, pupunta lang kami doon sa kabundukan at kumuha ng mga dahon. Sa simbahan ng Aglipay, bininyagan si Enrile. Ang kanyang pangalan, Juanito Furaganan, sunod sa apelyido ng kanyang ina noong dalaga. Alam ko na ako anak na naligaw. Iba ako kahit na doon sa dalawa kong kapatid na mas matanda sa akin, iba ang aking itsura. Mas maputi ako kaysa sa kanila. Pangalan ko iba na. I was being teased by boys, by children of my age. Mistiso, tisoy. Sabi nila sa akin So, tapos bastardo. Sabi nila. Ang panunukso ay ilang ulit na nakudyok kay Enrile na tanungin sa ina kung bakit iba ang kanyang pangalan. Mga manong ko ako, Pandayungan. Ako, Furaganan. Yung mga kapatid ko, Rapada. Primero, hindi ko miknibo yung nanay ko. And then finally, siguro kinukulit ko siya. Nung bandang huli sinabi niya, alam mo, sabi niya, ang tatay mo hindi taga rito. Ang tatay mo, abogado, na wala na rito, nasa Maynila. Napakahirap pero masaya raw ang kinagisnan niyang buhay. Hindi kami pinagbabawalan ng aming nanay. Natutuhan ko ang lumangoy at sumisid ng malalim. Bata pa ako, siguro mga 4 or 5 years old ako swimmer na ako. Talagang I was trained and nasanay na nag-iisa. Nabago ang takbo ng kanyang buhay nang magdesisyon ang kanyang ina na siya ay pag-aralin. Sa edad na 7 taon, nawalay siya sa kanyang pamilya para mag-aral. Inihatid si Enrile ng halos buong barangay sa Daungan.
Talagang napakalungkot nung buhay ko na yun. Nung dumating ako doon, iyak ako ng iyak. Although titulong ni Enrile niya. Natatandaan pa ni Juan Naval si Enrile nang unang pumasok sa Gonzaga Central School. As the son of a poor fisherman, you could see Enrile not well dressed at the time. There are times when these elder boys used to make fun of him because he came from the smallest and poorest barangay. Magandang lalaki, disiplinado at matalino raw ang batang Enrile na naging kalaro niya noon. During the closing of the school year, he used to tap his classmate. Nanguna man sa klase, nagka-interes lang daw sa pag-aaral si Enrile nang magtapos ng grade 4. Nakikita ko yung mga kaklase ko, magagandang damit nila. Mayroong mga sapatos, nakatsinelas, ako tapat-tapat lamang. Pero dahil hanggang grade 4 lang ang eskwelahan sa Gonzaga noon at nag-asawa na rin ang teacher na kumukupkup sa kanya, nahinto sa pag-aaral si Enrile. Gumawa ulit ng paraan ng kanyang ina. Ipinasok ang anak na katulong sa bahay ng mayor na napangasawa naman ng isa pang kamag-anak. Edukasyon ang bayad kay Enrile. Mayor Cesario Peralta. Yung asawa niya, pinsan din ng nanay ko. Parang naging anak-anakan na rin nila. Ako ang taga-luto, taga-linis ng bahay, taga-igib ng tubig, nagsisibak ng kahoy, panggatong, at naglalaba. O ganun ang trabaho ko doon. Para makatipid, namumulot daw si Enrile ng polyeto ng mga sinihan na ginagamit niyang scratch paper. Matyagang nag-tutor din sa kanya si Mayor Peralta. Nagtapos ng elementary si Enrile na salutatorian. Babae na gusto sana niyang ligawan ang naging valedictorian ng klase. Pero iba ang dikta ng kapalaran. I was 16 years old na. Medyo nakukursanadahan ko siya. No? Pinatawag ako ng tatay niya. Sabi niya, huwag mo liligawan yung anak ko. Kanya. Wala kang maibibigay sa kanya na magandang kinabukasan. Sabi ko, yun ito tumama sa kwan ko sa utak ko, parang ginanon ako. Para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral, pinayuhan ni Mayor Peralta si Enrile na kumuha ng scholarship sa Cagayan Valley Institute, isang private school sa Apari. Sa Cagayan Valley Institute, nangyari ang trahedyang nagturo sa kanya ng kahulugan ng hustisya sa lipunan. May lumabas na 4 na estudyante. At pagkatapos, nagkuhan sila. Naghugot na ang kanilang mga patalim. At sinugod ako at pinagsasaksak ako. No? Wala akong kalaban-laban, wala akong armas. Tumalon ako sa bintana. When I landed on the ground, umaagos yung dugo. Yun pala, may sugat ako rito. At saka, naramdaman ko na may tumutulo din dito at ginanon ko napakalaki nung sugat ko rito. Pagkatapos dito naman, dumadaloy din yung dugo. Sabi ni Enrile, selos ang ugat ng mga pangyayari. Tungkol sa babae na naman yun eh. Isa doon sa 4 na lalaki na mga estudyante na kumuhan sa akin, umatake sa akin, lumiligaw sa kanya. Hindi ko naman alam yun. Nagsampa ng kaso si Enrile laban sa mga umatake sa kanya, pero ibinasura ito ng korte. At imbes na bigyan ng hustisya ng eskwelahan, kinampihan pa nito ang mga nanakit kay Enrile. Member ng Board of Trustees o malakas doon sa Board of Trustees ng eskwela na pinapasukan ko. Kaya, yun ang nangyari sa akin. Ako ang may kasalanan, napatalsik ako. Sa loob-loob ko noon ganito pala ang buhay ng mahirap. Pag wala kang kakayahan, hindi patas ang labanan. Dahil sa nangyari, nagbago ang isip ng batang Juanito sa kanyang pangarap na maging inhinyero. Nooy inambisyon naman niyang maging magaling na abogado, katulad ng kanyang ama na hindi pa niya nakikita't nakikilala. Ako very despondent noon. Wala na akong chance na makapag-aral muli. Pero gusto ko pa rin na humanap ng paraan kung paano ako makapagpatuloy.
Para makaipon ng pangmatrikula, pumasok na laborer sa construction si Enrile. Sa kanyang huling sahod sa construction, pumunta si Enrile sa Paris at dumaan sa bahay ng mga Peralta. Doon siya inabot ng giyera. Yung mga Hapon, bagong dating sila, mababait sila. Wala silang sinasaktan na tao. Nagumpisa yung pananakit nila, siguro mga kalagitnaan ng 1942. Si Enrile ay na-recruit at sumapi sa gerilya. Siya ang naatasan ng Hunters ROTC na maniktik at tumukoy sa mga instalasyon ng mga Hapon. Pero nakuha ng mga Hapon ang listahan ng Hunters ROTC. Hinuli si Enrile at pinahirapan ng Kempeitai. Dito siya naikulong daw si Sir Enrile kasi yan ang sinasabi niya lagi. Pag pumunta dito, sinasabi niya dito. Si Essie ang bantay ng La Granja, dating pagawaan ng alak sa Paris na ginamit na kulungan ng mga Hapon noong panahon ng giyera. 100 daw silang naikulong dito, tapos sa kabila daw 200. Hindi malimutan ni Enrile ang 89 na araw niya sa Bartolina ng La Granja. I cannot describe ang feeling ko talagang para ba ako yung tigre o leon, no? Kaya animal na for the first time mapapasok sa kulungan at for the first time in my life, ako ay nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan nak, in Ilocano. Apo Diyos, tulungan nak. Gabi-gabi, naririnig daw niya ang sigaw ng mga kasamang pinahihirapan ng mga Hapon. Siya mismo ay na-torture ng mga Hapon. Pinapalo ako ng buntot ng pagi, mga malaki. 2 beses ako na linunod sa tubig. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Hindi naman ako makagalaw dahil nakatali ako. Talalanggap mo na yung tubig hanggang mawalan ka ng malay. Magpapass out ka na lang. Pinangako ko sa sarili ko na kung may pagkakataon ako na makatakas, kahit na napakaliit ng chance, ay tatakas ako. Dumating ang pagkakataon na yun para kay Enrile nang minsan mag-air raid ang mga Amerikano. Nakatakbo siya sa gubat at tuluyang nakawala sa mga Hapon. Ako, hindi nakapaligo ng 89 days. At saka, hindi na namin alam kung mabaho kami o hindi. Napansin ko noon, terrible ang kati ng katawan ko, no? Yung pala, nakita ko na marami pala akong puto sa katawan ko. Yung body lice. Nakasama ulit sa mga gerilya si Enrile. Nang dumating ang liberation, isang maganda at hindi inaasahang balita ang nakarating sa kanya. It's about siguro late August of 1945, sinusundo ako dahil gusto niya ako makita ng tatay ko. Pinabayaan ko na yung aking trabaho doon, hindi na ako nag-report. Umalis kami sa Paris. I had no intention or notion that I will find my father. I was just happy to be a fisherman. But then when I started developing a desire to go into a higher education, I was looking for work to really finish my studies. Panibagong pag-asa na makapag-aaral muli ang nakita ni Enrile sa pakikipagkita sa amang nagpasundo sa kanya sa probinsya. Sa isang bahay sa Santa Mesa siya dinala. Naroon ang mga kapatid niya sa unang asawa ng kanyang ama. Tumira ako doon ng mahigit 2 linggo. Hindi naman pumupunta ang tatay ko doon. Kaya naiinip na ako. Gusto ko nang bumalik sa Cagayan. Naawa kay Enrile ang isang kapatid na lalaki. Sabi niya sa akin, alam mo, ayaw nitong mga kapatid natin na makilala mo yung tatay natin. Kung aantayin mo sila na magdala sa iyo sa kanya, hindi mangyayari yun. Sabi ko, gusto ko nang bumalik ako sa Cagayan. Huwag, sabi gano'n, puntahan mo.
Tinuruan si Enrile at binigyan ng mapa para makapunta sa opisina ng kanilang ama. Abogado de Campanilla ang ama ni Enrile, si Alfonso Ponce Enrile. Siya ang kauna-unahang Pilipino na naging full partner sa isang malaking law office ng mga Amerikano sa bansa. Hindi malimutan ni Enrile ang unang pagkikita nilang mag-ama. Nakita ko, may nakaupo na matanda na puti ang buhok, na makapal ang tiyuhos at nakakasdamit ng kaki na long sleeve, kaki trousers. Tindig kaagad siya. Pagkatapos, dire-diretso na sumalubong sa akin at biglang hinakap akong ganon. Sabi niya ganon I'm sorry my son, sabi niya, I did not know that you're alive. Ako nagulat I could not describe the feeling of my feeling at that point that I was being embraced by a man that I'm meeting for the first time, calling me son. Magkamukha raw ang mag-ama. Nagkumustahan sila agad. Hindi na siya pinaalis ng ama at agad na isinama siya sa Malabon kung saan nakatira ang isa pang pamilya ng matandang Enrile. Nang dumating si Enrile sa bahay sa Malabon, naroon at naghihintay ang kanyang madrasta at mga kapatid sa ama. Kami nakahilera na doon sa may garahe. Sabi ng mother ko, ayan na ang surprise ng inyong papa. Nakatingin lang kami lahat na ganon. Sinabi ng father ko, pagbaba sa kotse, this is your brother, Juanito. Hindi maikakaila. Talagang high cheekbone, lubog dito. Parang ako rin, ganyan ang bone structure. Mabilis nakapalagayan ng loob ni Armida ang kapatid na bago niyang kilala. Probinsyano, nakafatig pa rin siya. Kami, we became instant friends. Maganda raw ang naging relasyon ni Enrile sa pamilya ni Armida. They became like my real full-blooded siblings. They look at me already as their oldest brother and their protector kay Mama Purita. Napakabait naman sa akin no pangalawang asawa ng papa ko. Itinuring ako na parang anak niya. Kwento ni Armida, hindi alam ng kanyang ama na may naiwan siyang Juanito nang mag-al sa balutan ng matandang Enrile mula sa Cagayan. My father was aware that he had a son. He did not know it at birth. May nagsabi sa kanya na friend niya na taga Cagayan, you have a son who is very bright. Pinahanap niya right after the war. Nagkatugma raw ang plano ni Enrile at ng kanyang ama. Sinabi niya sa father ko naman talaga ang totoo. Sa office pa lang nila. The only thing I will ask from you is to give me a good education. Ipinakiusap ng ama ni Enrile sa mga madre ng Merinol na tanggapin ang anak niya sa 3rd year kahit 1st year lang ang natapos nitong si Juanito na nooy 21 taong gulang na. Pero hindi naman mayabang. Malalapitan mo, kaya natatakot kami. He wasn't very friendly, but he wasn't aloof either. Maybe we just didn't try enough. Ang premyadong manunulat, publisher at cultural icon na si Hilda Cordero Fernando ay naging kaklase ni Enrile sa St. James Academy sa Malabon. Ang pangalan niya noon, Juanito Ponce. Hindi siya Johnny Ponce Enrile. Nung una ko siyang nakita, nakasuot ng maong pants na talagang maliit na sa kanya. Makikita mo, maiksing-maiksi na, parang nandito na sa, lagpas na sa shin na. At saka hindi, kupas-kupas yun. Talagang alam mo luman-luman. Nandun na siya lumaki sa pantalon na yun. Guwapo, pero patpatin daw ang bagong salta. Matalino, pero laging mag-isa at halos walang kaibigan. Every day we had quizzes in every subject. All the grades were always posted on the doors of every class. So, makikita mo doon kung anong grade ng maski sino mong malaman. I remember physics. Lagi siyang top. Pagkatapos, I think history, but I'm not sure. And then something called military tactics. Napakabait daw na kapatid si Enrile.
He took care of us. Kasi lahat kami sa St. James Academy nag-aral nung ano na after the war. So I was first year high school. Si Johnny was third year high school. Tinuturuan niya kami. Walang naging problema sa high school si Enrile pero muntik na siyang hindi makapagtapos. Kulang ang kanyang school records. Para makagraduate, kailangan niyang ipasa ang validating exams ng Bureau of Private Schools. Isinubsob lalo ni Enrile ang sarili sa pag-aaral. I finished high school in 1947. I was 23 years old. Sa Ateneo de Manila, kumuha ng pre-law si Enrile at nagtapos na cum laude. Pero bago nakapagtapos, sinita siya ng Director for Student Discipline. You know, we noticed that you are not attending the Saturday Mass in Ateneo, you know. And that's a requirement. I don't think this school is for you, sabi niya. Sabi ko, I think you are correct, Kako, Father. The Ateneo is not for me. I'm sorry that I could not do that because I could not attend Mass because I drive for my younger brothers and sisters to school during Saturdays. But anyway, I said, I'm going to leave Ateneo de Manila. I'm transferring to UP. Noong panahong yon, formal nang pinapalitan sa korte ang pangalan niyang Juanito Ponce at ginawang Juan Ponce Enrile. Nagtatrabaho na rin siya bilang librarian sa law office ng kanyang ama. Sa Universidad ng Pilipinas, nabuo ang matibay na pakikipagkaibigan niya kay Rafael Salas, ang naging unang executive secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos. Cum laude si Enrile nang magtapos ng law. Nang kumuha ng bar, nadismaya si Enrile sa nakuha niyang grade, 90.95%. Number 11 siya sa bar. It was the dream of any law student to top the bar. Habang hinihintay ni Enrile ang resulta ng bar, hinimok siya ni Salas na mag-aral sa Harvard. Kako, Brad, wala akong pera eh. Tatay ko may sakit, hindi niya kayang gastusan yung kami lahat. No, you apply for scholarship. Sabi niya, I applied. I wrote Harvard, Yale, Columbia, and the University of West Virginia. Tinanggap naman ako nung 4 na eskwelahan. I set the my school record. Pero I selected Harvard, first because Pang was going there. Second, it gave me a better financial deal. 11 buwang tinapos ni Enrile ang pag-aaral niya sa Harvard. Hindi niya na nahintay ang kanyang graduation dahil pinauwi siya agad ng kanyang ama. Nagkaroon ng problema yung law office ng papa ko. So when I arrived, I reorganized the law office of my father. And I became the trial lawyer of the office. I handled all the... I was handling trial work, corporate practice in the at the same time, tax practice, halo-halo na eh. I was organizing business enterprises, ano-ano. Abala at sikat ng abogado si Enrile nang mapana ni Cupido ang kanyang puso sa isang dinaluhang party. Eh, itong si Cristina ay naging Miss Manila. So, dinapitan ko siya. She was aloof. Hindi na ako pinapansin. When we started speaking to each other, I knew he was looking at somebody else. She was a friend of mine also. But I don't think he got any close to her because she was more concerned about somebody else. So, obviously, he came to me, and that's how it all started. Hindi raw nagustuhan ni Cristina si Enrile noong umpisa. He had just arrived from Harvard, and I found him a little haughty, you know. And I said, yabang. Then I did not see her again for more than a year, I think, because she left for abroad. Nung pagbalik niya,
I met her again, and that's when I courted her seriously. I was with some friends at the Sky Room. I was dancing, and he was also with another girl. And then when he saw me, he said, "Oh, when did you arrive?" I said, "About 2 weeks ago." And he said, "Oh." Then, that was the time he already started to court me. Ikinasal si Cristina kay Enrile noong September 17, 1957, pagkatapos ng 9 na buwang ligawan. I was attracted to him really because of his brains. I don't like stupid people. So he was a very intelligent man. And that's what really attracted me to him. And I respected him for that. Dalawa ang naging bunga ng kanilang pagsasama, sina Juan Jr. at Katrina. Alam daw ni Cristina kung gaano kabisi si Enrile nang pumayag siyang pakasalan nito. When we were living film life, he would arrive at about 9:15 because he was teaching in Far Eastern University, College of Law. So I would wait for him patiently. We would have dinner 9:15 every night. Because of my beginning, I did not want my family and my children, especially, to go through the kind of life that I went through. I work in the law office in the daytime. I go to school to teach in the night time. And then pagdating ko sa bahay, tulog na sila. Except Cristina, who waited for me to arrive. Malalaking kliyente at kaso ang hinawakan ni Enrile. Kabilang dito ang banana plantation project sa Mindanao ng United Fruit Company na nakabase sa New York. Nationalist Filipinos attacked this banana project. They said that it will create revolution. We are importing revolution because United Fruit is well known in causing internal disturbances to push its interest in other countries. Inimbestigahan sa Senado ang proyekto at humarap si Enrile bilang abogado ng United Fruit. Sa mainit na diskusyon, dinuro ni Senador Alejandro Almendra si Enrile at nagpalitan ng salita ang dalawa. So si Almendra, sinabi sa akin, "I hate Filipinos like you." Sabi ganon. For selling their country to foreigners. Sabi ko, "Mr. Senator, please do not point your finger at me." Like that, I said, "You do not know who I am, where I came from." Sabi ko, "I know that you have been in the resistance movement, but I too," I said, "fought in the war. And I respect you as a senator, but if you want to settle this," I said, "I'm willing to face you outside, not here." Talagang, wala ko nun eh, brusko ako. Brusko ako nun eh. Galit na galit ako nung araw na yun. Kinagabihan, isang tawag sa telepono ang natanggap ni Enrile na magbabago sa kanyang kapalaran. "Johnny, I've never met you." I said, I would like to have dinner with you tonight in your house if you don't mind." So, sabi ko, "Of course," sabi ko, "Mr. Senate President, you're welcome to come to my house." Ang hindi inaasahang tawag at pamilyar na boses ay kay Senate President Ferdinand Marcos, ang matunog na kakandidato para presidente laban kay Pangulong Diosdado Macapagal. Dumating siya ng 8 o'clock, kasama niya si Ver, bayaw niya, si Kokoy, si Roque Ablan, saka si John Leido. I could not forget this scenery. He was sitting on the northern part of the table and I was sitting at the southern part of the table. Walang paligoy-ligoy sa kanilang unang pagkikita. Hinikayat agad ni Marcos si Enrile na pumasok sa politika. Sabi niya, I came, sabi niya, because I would like to ask you if you're interested to run.
for congressman in the 1st District of Cagayan. He said, I'm aspiring to be a candidate for president and I need somebody to run against Lito Payas. And I told him that I'm not prepared to go into politics. Ayun, sabi niya, don't worry about guns or money. I'll give you money, I'll give you guns to fight Lito Payas. Tumanggi si Enrile pero nangako siyang tutulungan si Marcos masungkit ang nominasyon na maging opisyal na kandidato ng Nacionalista Party laban kay Pangulong Diosdado Macapagal ng Partido Liberal. Nang gabing iyon, nakita niya kay Marcos ang katangian ng isang leader. He was very charming, very bright mind, at saka he sounded to be very humble. Binabatay ko yung boto ko sa mga tao na inaakala ko na matatalino na makakabigay ng progreso sa bayan. I thought that he would be a good president. Rafael Salas, who served... Sa pagpupumilit ng kaibigang si Rafael Salas, ang campaign manager ni Marcos, sumama na rin si Enrile sa kampanya. Nang tumagal ang kampanya at nagumpisa na ang batuhan ng putik, dahan-dahang nahila si Enrile bilang legal advisor ni Marcos. Tuwing may problema siya, legal problem, iniimbita ako. Si Enrile ang nasa likod ng mga sagot sa maraming akusasyon laban kay Marcos noong kampanya. Mula land grabbing hanggang sa controversial na pagharang ng Board of Censors sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana. Kung kailangan ninyo ng desisyon, si Johnny ang gagawa ng desisyon para sa akin. Kung ano yung desisyon niya, yun ang desisyon ko, sabi niya. Yung Iginuhit ng Tadhana issue, that is the single factor that made a difference in the election of 1965 in favor of Marcos. Ang lubos na pagtitiwala ni Marcos kay Enrile noong mga panahong yon ay hindi maitatanggi. Ako nag-file ng sa kanyang certificate of candidacy noong 1965. At pinareview sa akin yung mga income tax return niya at financial resources niya. Kaya alam ko na hindi naman pulubi si Marcos. Ang natatandaan ko noon, mayroon siyang humigit 20 million pesos in cash for the campaign. Saka marami na siyang ari-arian noon eh. Ngunit bago matapos ang 1960... Marami pa raw natira sa pondo ni Marcos pagkatapos ng 1965 elections. Kami ni Paeng ang nag-withdraw ng pera ni Marcos doon sa Philippine Trust at kinariton namin. Dinala namin doon sa PCIB. Parang baha yung pera na dumarating sa kanya nung sa kahuli-hulihan ng kampanya ng 1965 na eh. Nung naging presidente na siya, nabili nila yung yung 17 hectares dyan sa Ortigas. Pro bono o libre ang serbisyong ibinigay ni Enrile sa kampanya ni Marcos. Malaki ang naging kapalit nitong sakripisyo. My family and my partners in the law office were supporting Diosdado Macapagal. My partners told me that if I could not change my position, we have to dissolve the partnership. So I said, yes, I agree with that. I said, I'm willing to quit the law office. Nang manalo si Marcos, iba't ibang posisyon ang inialok kay Enrile. Ang unang pasabi ay bilang Justice Undersecretary pero naudlot ito. Sinabi niya, Johnny, I promise to appoint you as I earmark the position of Undersecretary of Justice for you. But Inying here, he called Don Eugenio Inying. Inying here asked me as a birthday present that position for Ding Dong Tihanki. Ilang posisyon pa ang inialok ng Malacanang nakapalit pero humindi na si Enrile. Hanggang isang araw, ipinatawag siya ni Pangulong Marcos sa palasyo. Pinapasok ako, tinawag ako ng aide ni President Marcos. Walang ano-ano, lumabas si Mrs. Marcos, kasama niya si Cristina, my wife, at mga blue ladies. At pagkatapos sinabi niya, raise your right hand. And he swore me as Undersecretary of Finance. That's how I got into the government. January 19, I think, 1966. Tinambakan ni Pangulong Marcos ng trabaho si Enrile.
naging very close ako kay President Marcos. Kahit na hindi ko trabaho, palagi na akong tinatawag sa konseho ng kabinete. Sa customs, marami siyang natapakan. Buo ang naging suporta sa kanya ni Pangulong Marcos kahit malalaking politiko at negosyo ng mga kamag-anak, kaalyado at kaibigan ang nasasagasaan. Sa paglinis ng customs, maraming natanggap na death threat si Enrile. Ang bunsong anak niyang si Katrina ay pinagtangkaang pagdukutin. I was called by our principal to the office. When I went down, I saw two men. The principal, Sister Miriam, told me, Katrina, your dad's having you picked up. Sa loob-loob ko, sabi ko, 3 o'clock pa ang dismissal namin. Bakit ngayon, midday, di ba? And why did they come into the school? Usually, if ever, I'm going to be picked up in the Tennessee gate of St. Paul's. And then they said, halika, sama ka sa amin. So, sumama naman ako. But they were bringing me to the college gate. Kinutuban ako. I said, something's not right. Sabi ko, sandali lang. I'll go get my bag. Nakapagtago si Katrina. Pag-uwi, ikinuwento niya sa ama ang nangyari. After that, he gave me bodyguards already. So, since I was 10 or thereabouts, I had bodyguards. Many times, I did ask him to leave government. I think I did. I think I asked him to quit government already at that time, but he didn't. Lalo raw nawala ng oras si Enrile para sa kanyang pamilya nang mapasok sa gobyerno. Sometimes he would take Katrina to school, but most of the times it would be me. I would teach my kids that the father was busy, and I would always do their homework with them. So I was mother, teacher, and everything to them. Si Dad, nung ang pagkakilala namin, nagkamulat na kami ni Katrina, medyo mataas na yung kanyang posisyon, nasa gobyerno na siya, nung kinikilala na siya ng sambayanan bilang isang public official, ang tingin rin namin sa kanya parang ganun rin. Who just happens to be our father. Bagamat uniko iho at junior ng ama, si Jackie ay lumaking malayo sa ama. Siguro maalala ko, 2 beses kami nanood ng sine ng aking ama. Yung isa yung Battle of the Bulge. Yung isa, isang horror movie. Yung mga ganong klaseng banding, bihirang-bihira yon. Mas nag-uusap kami ngayon while I'm in my 50s and he's in his 80s kaysa nung bata pa ako. Istrikto raw si Enrile sa anak na lalaki. He was strict with Jackie because he didn't want him to be a papa's boy or something like that. Oh, he wanted things done well. And sometimes his patience is not very good now. But probably it's because he has so many things in his mind. So he wants to, sometimes, we're all human. We blow our tops once in a while. But otherwise, he was always kind to me. I know that he loved me. But, women around him, they were always roving, always around. That was my big problem. We had quarrels, we had forgiveness. Ayon sa veteranong manunulat na si Pete Lacaba, maganda raw ang naging simula ni Enrile. Umpisa, parang identified siya yung Salas group, no? Yun yung parang progressive wing of the government noon. Sila yung sumusuporta sa mga development issues. Pero nagsimulang sumama ang sitwasyon para sa administrasyong pinaglilingkuran ni Enrile nang muling manalo si Pangulong Marcos sa 1969 elections. Kay Marcos, ang feeling niya, may pandarayang ginawa sa eleksyon or hindi malinis yung eleksyon. So, ang problema noon, hindi rin naman mabango si Osmeña. Nadagdagan pa ang mga protesta ng suportahan ng Pilipinas ang mga Amerikano sa Vietnam War. Well, you have to connect it to the rise of student power. It's a worldwide phenomenon. It was a generational thing, na parang from out of the blue, we were against authority, we were against dictate, because this was obviously an unjust war.
Kolumnista at editor ng Talambuhay ni Enrile. Si Nelson Navarro ay aktivistang kasama sa mga madugong rally noong dekada 70. There was January 26, the opening of Congress where Marcos, binato si Marcos, pero si Marcos binato ng kabaong, binato ng paper mache na crocodile, etc. They had to escape with their lives. Sina Imelda, they really quite, ito parang gera yun, ano? So, pagkatapos pag-alis ni Marcos, kumakarampas yung kanyang convoy, nagwala na yung Manila's Finest, Manila Police Department, binatuta na lang yung mga estudyante. So, the following TV, newspapers, naging police brutality ang issue. Ang insidenteng yon na bininyagang First Quarter Storm ay nasundan pa ng mas madugong protesta pagkaraan ng 4 na araw. Nagumpisa sa harap ng Kongreso, nagtuloy ang mga rallyista sa Malacanang bago kumagat ang dilim. Pinagbabato na yung mga ilaw, nagbasakan na, tapos biglang nag-brown out ang Malacanang, so lalong tumaas, nagbatuhan na. Before you know it, nakakuman na yung mga estudyante ng fire truck dun sa gate 4 sa administration building, nilusob na. Gera na yun. Takbo na rin kami, kanya-kanya na rin kami takbo. Yun, pasikot-sikot dun sa mga area na yun, Legarda, maraming sugatan at Ang tanda ko sa Mindiola na yung nag-umpisa yung may mga namatay. Nasa loob ng Malacanang si Enrile habang nagaganap ang Battle of Mindiola. Dalawa lang kami nandun. Nag-evacuate na sila Mrs. Marcos, pumunta sila sa vapor ng Navy sa Manila Bay, pati yung mga anak niya. At ako lang kasama niya, tinawag niya si General Yan, General Ileto, Vicente Raval. Matagal silang nag-responde. Medyo may sama ng loob siya nun. Dumating naman yung Secretary of Defense noon, medyo nakainom. Ako siya talaga, he was disappointed. Kaya sabi niya sa akin, you better prepare to take over the Department of Defense. Pinatakbo ako ni Mrs. Marcos. Sinabi ko, okay ma'am. Gusto ko na rin na tumakbo para makaalis ako sa gobyerno. Ilang araw matapos ang karahasan sa Mendiola sa Maynila, binalasa ni Pangulong Marcos ang gabinete. Itinalagan niyang Defense Secretary si Enrile. Once those 5 students were killed in the Battle of Mindiola, tuloy-tuloy na yon. The newspapers owned by the Lopezes, Manila Chronicle, Manila Times, all supported the students. So talagang United Front against Marcos, talagang wala nang tigil. Every day was a demonstration. Hindi na kami pumapasok. It heralded the beginning of not just the militancy, but also the armed militancy of the radicals in our society. Kasama na rin yung mga Muslim separatists at that time. Mga intelligence agency. Isang general sa Army, si dating Pangulong Fidel Ramos ay hinugot noon ni Marcos at ginawang hepe ng Philippine Constabulary. Tinutukan ni General Ramos ang kaguluhan sa lalawigan ng Ilocos Sur na nasa hilagang bahagi ng Luzon. I already entered into a situation that was already very hot, no? Yung Crisologo versus Singson political factionalism. At namamatay yung mga constable namin dahil nga sa both sides there in that province had firearms under their control. Pumunta ako doon. Yung barilan ni Chavit Singson at saka ng mga Crisologo, nadatnan ko si Chavit doon na nakatihaya, nakataas yung paa niya. Pinapalitan ko ng bagong mga grupo ng sundalo at pinagwardyahan ko si Chavit. Kung hindi, patay si Chavit. Si Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay pamangkin at mortal na kaaway sa politika noon ni na Congressman Floro Crisologo at asawa nitong si Governor Carmeling Crisologo. We became one of the worst, most notorious province at the time. I was ambushed 7 times. Yung huli, that was before martial law 1972, tinamaan na ako sa kamay dahil granada ang 2 tinapon habang sumasayaw ako. 11 agad ang patay sa tabi ko. Thousands were wounded.
Halos araw-araw daw ay may patayan sa kanilang probinsya. Si Secretary Vélez at si Jerry Ramos, pinadala ni President Marcos para ayusin ang kaguluhan doon. Wala lang silang magawa at that time. Kasi hindi mapigil yung mga goons ng araw. Naka-uniforme sila. Naka-rubber shoes nga lang. May baril lahat. Makalat sila sa buong probinsya na walang sumisita. The loophole was you may acquire a license to carry firearms outside of residence. Diyan nga malalakas yung mga politiko dahil sa madali silang makakuha ng lisensya para sa mga baril. Kung minsan hindi mo alam kung sino yung kalaban mo na gumagamit ng parehong uniforme. Sabay-sabay daw pumutok ang problema ng gobyerno noon. Ang isang napakalaking sakit ng ulo raw nila noon ay ang nagkalat na private armies ng mga politiko at malalaking negosyante. Ang pagkalat ng private armies ay kasalanan din ng gobyerno. Linagay ako sa PC Special Forces. Ang unang pinagawa sa akin ay mag-training. Alam mo kung sino yung mga training namin? It was the private army of a warlord in the north. Halos katatapos lang sa Philippine Military Academy ni Brigadier General Victor Corpus nang personal niyang makita ang kabulukan ng sistemang nagtulak sa kanya na sumapi sa New People's Army. Na-assign din kami sa mga anti-riot at that time. Kung mag-strike yung mga manggagawa, kami din ang unang isasabak doon sa mga to suppress the strikers. Kung mag-alsa yung mga peasants natin sa Central Luzon, kami yung padadala to suppress the mga peasant rebellion. Nung nasa Special Forces ako, meron pang in-order sa akin na patayin yung mayor sa Pamplona, Cagayan. So that's the kind of orders that we get. Naging malaking balita ang pagbaliktad ni Corpus, kasabay ng pag-raid niya sa armory ng PMA kung saan siya ay nagtuturo. It's not against Marcos per se, because he's just a part of the system. He's one of the elite few that gained power. It was a desire to change the system as a whole, not against any personality. Mabilis nabasa ang papel ni Enrile nang hawakan niya ang Department of Defense. Doon nag-umpisa dahil ako, siyempre, pinatutupad ko yung patakaran ng gobyerno tungkol sa insurgency. Doon na sumipa ang mga kaliwa. Lalong umingay at naging mapangahas ang mga radikal na aktivista. Sa Universidad ng Pilipinas, nagbarikada ang mga estudyante at itinatag ang Diliman Commune. I was in Diliman Commune. Nagalit na talaga si Marcos. Kasi 7 days kami o 8 days eh. Parang we proclaimed the first liberated territory in Philippine soil. The faculty joined and everything. Like talagang wala silang magawa. Marcos threatened. If you do not dismantle the barricades, I will order the military to take over. In the end, nandun na kami, nandiyan na yung mga tangke, nagmumove na from Vinson's Hall, galing sa Balara. Nandun kami sa in front of AS Business Kwan sa library. Yun ang last stand namin. Magpapakamatay na talaga kami defending. Tapos, biro mo from our behind, dumating si Kwan, si Doy Laurel, si Eva, na naka-mustard yellow, one like that. Para siyang nag-stop in the name of love. Huminto yung mga tangke. So it created a parang face-saving gesture to dismantle the barricade. While the streets of Manila were... Sa pagpatay ng mga nagsusulputang sunog sa lipunan, pati si Enrile ay napaso. Ang kaguluhan sa bansa at ang papel ni Enrile dito ay nagtanim ng lason sa isip ng nag-iisa niyang anak na lalaki. Siguro I was about mga 11, 12 years old. Dumudungaw po ako at meron mga batang naglalakad papuntang park kasi dyan po yung park. Hapon-hapon, sumisigaw sila doon, papadaan. Ang sigaw nila, tuta ni Marcos, tuta ni Marcos. So, ang pagkakakilala po ni Jack doon sa kanyang mga magulang, eh parang napakasamang mga tao na kinasusuklaman ng nakararami. Mahirap pong hindi maniwala bilang isang napakabatang, dahil napakarami po nagsasabi. Sa eskwelahan, napaaway din si Jack dahil din sa pambubuska ng ibang bata. May biglang 3 grade 7. Kilala ko pa po hanggang ngayon, 3 grade 7. They proceeded to call me Tuta ni Marcos. Tuta ni Marcos, they were taunting me. At nung medyo lumaban ako ng konti, yung 3 grade 7 na yon,
binugbog po ako. Umuwi po ako dito, dugo-dugo po yung aking uniforme. I had a split on my lower lip. It required 14 stitches. Nung nakita ng nanay ko, tinanong niya sa akin, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, naglaro ako ng football. Sa gitna ng kaguluhan noong 1971, nagkaroon ng ibang plano ang mag-asawang Marcos para kay Enrile. Pinilit siya ng First Lady na tumakbong senador. At that point, may balak na si Mrs. Marcos na tumakbo sa pagka-presidente. At din, si Presidente Marcos pumapaling na rin kay Mrs. Marcos to protect the family because at that point, marami ng mga pangyayari sa gobyerno, marami ng suspicion na maraming ari-arian na nakuha yung pamilya. Ayun. At nakita nila na kailangan na pa maproteksyonan yung kanilang economic and political interest. Taong 1970 Saka nangyari na yung istorya ni Dovie Bims. Kaya si President Marcos naging defensive. Nangibabaw na si Mrs. Marcos dahil nga yung pagkakamali ni Presidente Marcos na yun. Sa harap ng 2 linggo matapos maproklamang kandidato ng Nationalista Party, naglaho bigla ang pag-asa ni Enrile manalo. Isang rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda ang niyanig ng pagsabog. Constitution do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus ay agad sinuspinde ni Pangulong Marcos na pinagbibintangang arkitekto ng pagsabog. Si Enrile ang pumirma sa warrant of arrest na pinalabas ng gobyerno. Siya yung pinadala ni Marcos kasi siya ang lawyer, siya yung DND. He started falling in the ratings. That Plaza Miranda bombing destroyed the political career of Enrile. Yun ang kinatalo ko. I carried the burden for the government. Nang matalo sa una niyang sabak sa politika, agad iplinano ni Enrile ang isang law office. Naglaan si Enrile ng 370,000 pesos para sa pagtatayo ng opisina na mismong ang asawa niyang si Cristina ang nag-ayos. Naghanap na rin siya ng mga kliyente. Kasama si Senador Edgardo Angara, inimbitahan nila ang mga abogadong bumuo ng nakilalang Accra Law Firm. Nagkasundo sila ng mga kasama na buksan ang law firm pagpasok ng January 1972. Pero nag-iba ulit ang plano. Iniwan ni Enrile sa mga kasama ang ipinundar na opisina. Pinakiusapan ulit siya ni Marcos at hindi siya makahindi sa Pangulo. Come back here because I just announced your reappointment as Secretary of National Defense, sabi niya. I really believe in his ability to run the country up to that point. Dahil sa lakas ng protesta. Nagpatuloy ang kaguluhan sa bansa. Kalagitnaan ng 1972, hindi sinasadyang madiskubre ng gobyerno ang malaking arms landing sa Hilagang Luzon, partikular sa Isabela. Naalarma ang pamahalaan sa nangyari sa Isabela. Yun ang one of the main reasons why martial law was finally declared. Lalong naging malinaw para kay Marcos ang plano ng kanyang kalaban nang humiling kay Enrile ng isang sikretong meeting si Senador Benigno Aquino Jr. Si Senador Aquino ang pinakamabagsik na kritiko ni Pangulong Marcos at inaasahang katunggali sa 1973 presidential elections. Siya ang naglabas ng expose sa planong martial law ni Marcos. Sinabi ko sa kanya, Mr. President, humihingi ng appointment si Ninoy sa akin. Mag-uusap daw kami tungkol sa important national security issue. Iingat ka kay Ninoy, sabi niya gano'n. Unang term pa lamang ni Marcos. Sa bahay ng isang kaibigan, nakipagkita si Enrile kay Aquino. Ipinaalam daw sa kanya ng senador na nakipag-meeting sa kanya si Jose Maria Sison ng Partido Komunista. Nag-propose yung kaliwa na magkaroon ng alliance, coalition sa Liberal Party to oppose the declaration of martial law by President Marcos, and that they proposed a coordination in armed struggle, political action, and financing of the struggle against the Marcos martial law regime. Si Senador Benigno. Sabi ko kay Ninoy, Ninoy, bakit mo sinasabi sa akin ito?
Para malaman mo, ikaw Secretary of National Defense, sabi niya. Hindi, ako, magkaibigan tayo, pero totoo yung Secretary of National Defense ako. I cannot withhold this from the President. I'll have to report it to him. Makalipas ang ilang araw, headline ng dyaryo ang report ni Enrile kay Marcos. Itinanggi ito ni Aquino. At sabi ni Ninoy, sinungaling yan si Enrile, hindi totoo yan na nagkita kami, sabi niya. Kaibigan ko si Ninoy, matalik kong kaibigan yun. Kilala ko ugali niya. Pinabayaan ko na lang. We have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President. September 23, 1972. Katahimikan ang bumulaga sa sambayanan. Nasa ilalim na ng martial law ang buong bansa. Nung na-install na yung martial law at nakita niya yung mga tao naman, sinuportahan siya dahil magandang takbo yan ng gobyerno, tinuloy-tuloy na niya. At that point, hindi na siya maka-retreat. Kami straight talaga yung palakad namin, hindi kami nanghihingi ng walang pag-aabuso. Then, nag-umpisa ng deterioration nung itinayo nila yung NISA, National Intelligence and Security Authority. Maganda raw ang naging takbo ng martial law noong umpisa. Nawala ang mga protesta, bumaba ang krimen, at nagkaroon daw ng disiplina ang mga tao. The first 3 years of martial law were relatively peaceful. The economy was good and people were respecting the law, even to just fall in line at the bus stand or fall in line to buy something in the market. Nakapila mga tao noon. They try to have this fiction pa na smiling martial law. Yan. So I remember yung humuli sa amin. Ganun. Pag pinakain kami, makakasama kaming lahat, no? Yung mga professionals doon sa gym. Is there anything you need? Kanilang ganun. Yes, we don't have napkins. Kako naman ganun, ano? Sige, we'll get some napkins. Isang teacher, si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales ay kabilang sa mga dinampot ng militar noong martial law. Hinuli siya dahil sa mga librong binili niya sa isang biyahe sa China. Wala kaming fear. We were treated differently. But there was torture going on. I would hear about it and they would say na torture si ganito, na torture si ganon. So siyempre, righteous indignation, galit na galit kami, no? Palibhasa ay anak ng militar, madaling nailakad ng ina ni Eta ang kanyang paglaya. Pero mas umiral ang kanyang pagiging aktivista, kaya't siya'y nag-underground. Nang siya'y mahuli sa ikalawang pagkakataon, nakatikim na si Eta ng torture sa isang safe house sa Pasig. Kinuryente ako So, I was being molested. Tapos, hindi papasok ng pintuan. Nakapiring ako. Tapos biglang tatayo sila. So, sabi ko, iba yata ito. Hindi ito utos, hindi ito bahagi ng torture. This was just the underlings taking advantage. Totoo raw ang sinasabi ng militar na hindi kasama sa polisiya ang pag-torture, pero nangyayari at ginagawa ito, pati ang pag-salvage. At hindi raw ito maitatanggi ni na Enrile at Ramos. Come on, those people knew, Marcos knew. Except that they didn't know the details. And the policy was never official policy. Of course, it will never be written. As far as I know, lahat ng mga nare-report sa akin na abuses, I attended to them. I filed many military officers and people. Ngayon, karamihan ng mga abuses na yun, ginawa ng NISA. Under the office of the President yung NISA out of our control. Akala ng bansa na kami lang ang nagdi-decide. Kung may pag-aabuso man, yan ang mga abusado, yung mga nasa NISA na sundalo at mga opisyal. Ayon sa kanyang talambuhay, maagang nakita ni Enrile ang mga palatandaan ng pag-abuso sa kapangyarihan.
Wala pang 2 buwan matapos ideklara ang martial law, isang panukalang Internal Security Act ang ipinadala ng Malacanang sa kanyang opisina. Many of its provisions violated the Bill of Rights. For instance, it authorized arrests without warrants. It also authorized the indefinite detention of arrested persons. It granted law enforcement agents broad and unbridled powers and discretion to put suspects under surveillance and to search places and seize things without orders from the courts. Since Marcos can still... Ipinaalam ni Enrile kay Pangulong Marcos ang kanyang mga agam-agam. Ang sumunod ay ang paglabas ng Presidential Decree No. 51 na nagtatag ng National Intelligence and Security Authority o NISA at Civil Intelligence and Security Agency o CISA. Ang dalawang tanggapan ay parehong nasa ilalim ng Office of the President. Nung dumating sa akin yun, nakita ko na iba na ang direksyon nitong martial law. Consolidation of power na in Malacanang. Ang kababayan at pinakamatapat na tao ni Marcos, si General Fabian Ver, ang itinalagang Director General ng NISA at CISA. Siya ang binigyan ng kapangyarihan na hawakan ang lahat ng may kinalaman sa intelligence at seguridad ng bansa. Kay Ver nalipat ang halos lahat ng kapangyarihang hawak ni Enrile noong umpisa ng martial law. Pinababayaan ko na lang kung anong gusto nilang maiwan sa akin na kapangyarihan. After that, pasok na yung mga abuso, yung corruption. He controlled the country's Gestapo-like intelligence network with an iron hand. Si Ver ang naging pinakamakapangyarihang opisyal ng militar. Siya rin ang commander ng Presidential Security Command at noong 1981, naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bukod kay Marcos, ang pinakamalapit na kaalyado ni Ver ay si First Lady Imelda Marcos. Ang magandang samahan ni Ver at Mrs. Marcos ay kabaliktaran naman ng naging relasyon ni Enrile sa First Lady. Maagang nagkalamat at tuluyang nasira ang kanilang samahan. Nagkasagutan na kami ni Mrs. Marcos dahil sa mga request nila. Nagumpisa na yung palakasan. Doon magkaroon na ng mga ambisyon, marami na mga chuchuwa, kanya-kanya ng kingdom, economic kingdom. Dahil na rin sa intriga, nagbago raw ang pagtingin ng mga tao sa palasyo sa mga Enrile. You could see that there was tensions coming slowly in. I would feel it, and then the last thing that really made me stop going there is when one day we were invited and I found out the table that they gave us on purpose was a table that would swing out to the kitchen. In other words, that was the worst table. So I told Johnny, I'm sorry Johnny, but I'll never step foot on Malacanang ever again. Para kaming may sakit na leprosy. Hindi na kami pumupunta sa mga okasyon sa Malacanang, maliban na lang kung may utos ang presidente. Kahit na mga anak ni Enrile ay naramdaman ang kamay ng Malacanang sa ilang kontrobersyang kinasangkutan nila. Nang mag-suicide umano ang aktor na si Alfie Anido na boyfriend ni Katrina, nakialam daw ang Malacanang sa kaso. There was an investigating team that did the investigation. Finished already. And then Malacanang sent another team to investigate. So I just said, why? Ang kapatid niyang si Jack ay nakaladkad din sa kaso at pinagbintangang pumatay sa aktor. Pinuntahan daw ni Jack si Katrina sa bahay ni Anido nang humingi ito ng saklolo. Sumama lang daw siya kay Senador Gringo Onasan, ang Chief Security Aide ni Enrile noon. Sabi niya, pupuntahan ko muna si Katrina, may konting problema. Sabi ko, sama ako. Wala naman akong ginagawa. Pagdating ko sa bahay sa Bel Air, it was quiet. It was really, really quiet. The door, I remember, was open. The lights were open. The door was open. As I entered the property, I could hear some
a faint scream. Then as you approached the door, the screams grew louder, and Katrina was wailing. She was crying. I could see the still body of Alfie Anido, and he had his face was already swollen. So it happened a few minutes before, I guess, you know. I guess because I was there at the time, people started to say na ako daw ang gumawa. But the family of the Anidos know that I had nothing to do with it. Yun ang nakakalungkot dahil puspusan na binuhos ko yung atensyon ko doon sa trabaho ko para makatulong kay Presidente Marcos. Pero meron naman mga pangkat doon sa nakapaligid sa kanila na sumisira sa akin. Ilang ulit daw pinakiusapan si Enrile ng kanyang mga anak na mag-resign. Hindi siya nagpadala dahil maayos pa rin ang pakitungo sa kanya ni Pangulong Marcos. Sabi ni Commodore Rex Robles, isa sa pinakamatagal na tauhan ni Enrile sa Defense Department, hindi raw nadidiktahan ang amo niya. 1978, nag-umpisang maging aktibo at naging napakamakapangyarihan si Mrs. Marcos sa lahat ng aspeto ng pamamahala. Hindi alam ni Enrile, may sakit na pala si Marcos noon. In the later part of 1978, he began undergoing dialysis. He was not the one in control already. Some other people were already influencing his decision. Hindi raw lupus ang sakit ni Marcos, kundi hypertensive nephrosclerosis na pinalala ng stress sa trabaho. Ito rin daw ang ikinimatay ng Pangulo noong 1989. Nang kumalat ang bali-balita na may sakit si Marcos, umugong ang usapin tungkol sa magiging kapalit niya sa trono. Nakarating kay Enrile ang plano umano ng kampo ni Ver. Ang impormasyon ay galing mismo sa babae na sinasabing malapit sa puso ng general. Military junta. At ang nagbalita sa akin si Edna Camcam. Mismo. Plano daw nila kung mamatay si Presidente Marcos, hindi nila ipupublika ng ilang araw, tatawagin kami sa mga kanyang cabinet meeting, ikukulong kami doon, pero ako ay talagang kakatahin. Naghigpit ng seguridad si Enrile. Kumuha ako ng mga British ex-servicemen para to retrain my security force. At ako, nag-import na ng mga baril, galing sa Israel at Uzi. Ay doon nag-umpisa na yung gulo. Talagang nag-organize na kami ng ng puwersa para kontrahin yung junta na yun. Si Onasan ang namahala sa puwersa ng Defense Department. Dito nagsimula ang grupong Reform the Armed Forces Movement. Ang trabaho namin, pag may threat, inuunahan namin. Hahanapin namin kung saan ang threat, i-verify, at kung totoo yung threat, in-neutralize. May mga panahon na magtatalunan pa kami sa eroplano ng madaling araw para makarating sa lugar ng mabilis. Kumuha sila ng mga Israeli, kami naman kumuha kami ng SAS, so kanya-kanya kaming training. We were demonstrating to each other our capability to harm each other. Lumala pa ang mga intriga mula sa palasyo at may tiyempong si Pangulong Marcos na mismo ang nagtatanong kay Enrile tungkol sa kanyang mga naririnig na aktibidad ng grupo ng Defense Secretary. Para matapos na ang gulo, nagdesisyon si Enrile na magbitiw. Nakipag-usap siya kay Marcos sa Malacanang. Si General Ramos, nagpunta kami doon. July 18 was the last time that I made a formal request to be relieved, to get out. July 18, 1983. Sabi niyo sa akin, we started this together, we'll finish it together. Pagkaraan ng may isang buwan, nayanig ang pundasyon ng Malacanang. Napatay si Senador Ninoy Aquino sa tarmac nang bumalik siya mula sa Amerika. Ayon kay Enrile, nagkasundo raw sila ni Marcos kung ano ang gagawin sakaling umuwi si Aquino.
Ang senador ay sasalubungin sa airport ni General Olivas at i-escort sa kanyang bahay sa Times Street. House arrest na lang ang mangyayari, katulad ng kay Senador Jose Diokno, para hindi na raw makakuha pa ng simpatsya sa tao ang numero 1 kritiko ng Pangulo. All of a sudden, nung dumating siya, nung Sunday na yon, naiba yung usapan namin. Nung pumunta si Olivas sa airport para salubungin si Ninoy, hindi na makapasok. Kaya tinawagan ako doon sa Alabang. Ako nagsususpetsa na noon na something went wrong. Nang malaman ang nangyari kay Aquino, malinaw ang mensahe kay Enrile. Nobody's safe anymore in this country. When Ninoy was assassinated, my mom again was in the States. It was just me and him. From my room, he goes, "Come follow me." So we went down this hallway all the way out to the garden, and then that's the only time that he started talking to me. I said, "Why are we here? And why are you whispering to me?" He goes, "Ninoy got shot." I said, "Is he dead?" "Yeah, he's dead." I said, "Why are we out here?" Because I don't know if our house is bugged. And then this is what he said, "I am scared for my life." Ilang araw pagkatapos ng libing ni Senador Aquino, isang report galing sa NISA ang nagsabing may nakapasok na mga assassin ng New People's Army sa Metro Manila. Ang target, si Enrile. Ang sumunod na babala ay galing sa isang taong kanyang pinagkakatiwalaan, ang tagagupit ng kanyang buhok. Dumating sa akin dito sa bahay at nanginginig at sinasabi niya na meron doon nag-o-offer sa kanya ng 1 million para giitin na bahay yung aking liig. Magulo na sa militar, nagkakaroon ng factionalism dahil marami ng mga favoritism sila General Ver. Nagkawatak-watak na yung militar, yung mga young officer, pangkat-pangkat yan. Ang ginawa nila, Greg, inakit lahat yung mga yon. Binuo nila yung RAM, Reform the Armed Forces Movement. Ang nucleus nun, yung security force ng Defense Department. Hindi na natahimik ang bansa pagkatapos ng pagkamatay ni Senador Ninoy Aquino. Lalong nawala ng kredibilidad ang administrasyong Marcos. Oktubre 1983, ipinatawag ni Marcos si Enrile sa Malacanang para sa isang pagpupulong. Mga matataas na opisyal ng militar na dikit sa palasyo ang kasama sa pag-uusap. Bago umalis, nagbilin ang Pangulo kay Enrile. Mag-iingat ka, sabi niya doon, dahil ikaw isa sa pinag-iinitan. Baka ikaw ang sumunod. Mabilis kumilos ang grupo ni Enrile para pigilan ang mga naririnig na plano. Minister Enrile provided the cover for the preparation of the land. From purchase, requisition, withdrawal of firearms from the logistics command, to procurement of firearms from abroad for that military operation. It was Minister Enrile who authorized this. Nabuo ang plano na atakihin ang Malacanang sa panahon ng Kapaskuhan. Ipinaubayan ni Enrile kay Onasan ang detalye ng operasyon. Wala naman akong intensyon na saktan ang pamilya ni Presidente Marcos. That is not in our plan. We just wanted him to step down. Ayon sa plano, isang National Unification Council ang itatatag para pansamantalang mamamahala ng gobyerno. Bukod kay Enrile at Ramos, ang mga naisip ng grupo na isama sa transition team ay ang biyuda ni Ninoy na si Cory Aquino, Cardinal Sin, General Rafael Ileto, Senador Doy Laurel at Rafael Salas. Si Enrile ang nag-guide sa amin. The plan was then have elections as soon as possible, probably within a year's time. Kausap na namin sina Pipin Cojuangco,
sina Mon Mitra. But Ferdinand Marcos... Walang direktang komunikasyon ng RAM kay Ramos, ang Vice Chief of Staff noon. Earlier, I tested him, tried to tell him about my disappointment with the administration, and that they said I'm supporting these young people. Hindi siya kumibo. Alam ko na kamag-anak niya si Presidente, ginalang ko naman yon at sabi ko, siguro ayaw niyang magkaroon ng lamat yung relation niya bilang pinsan ng Presidente. Pero alam ng mga tauhan ng general ang sentimiento ng grupo ni Enrile dahil miyembro rin sila ng RAM. The meetings were happening, the clandestine meetings na kunyari inuman lang, were happening in Krame. The command center, the nerve center of Gen Ramos. So, close ang liaison. Ramos would send us merienda, donut. Pero he talked to us Nausap niya kami na hindi pwedeng masabi namin na kasama siya or alam niya dahil sa it was his responsibility, quote-unquote, to unify the AFP. I supported them, although I did not openly show it. Hindi ko mailabas yung aking position kasi kung sakali aalsa ako, dapat yung 110,000 people in the PCINP ay sumama sa akin. Yan ang punto ko dyan. And I take my... Nang panahong yon, iniisip na raw ni Ramos magretiro. Anyway, they did it. Mayroon din siyang sariling plano. Yung aking kapatid, Ambassador Leti Ramos Yahani, who occupied a very high-ranking position in the Department of Foreign Affairs, at pati sa United Nations before that. Tinanong ako, sabi niya, Manong, ako, umalis na ako dyan sa Marcos government. Nandito lang ako kay Cory, I'm one of our campaigners. So how about you? Bakit ikaw? What are you waiting for? Sa loob-loob ko naman, smile lang ako. Dahil sa nag-iisa siya. Ayaw ko naman commander And that's the way to run something like that. Analyze. And then use as many forces as you can at the right time. Na magkakaroon ng snap election para presidente sa Enero 17 ng susunod na taon. Sa payo na rin ni Enrile, isinantabi ni Naonasan ang planong pag-atake sa Malacanang dahil biglang nagdeklara ng snap elections si Pangulong Marcos. Panibagong plano ang nabuo. Nakipagkita kami kay the late President Cory Aquino at sinabi namin, kaming mga pinuno ng RAM, sinabi namin na, Ma'am, mawalang galang po, inatasan po kami ni Minister Enrile na tulungan para makasigurong walang banta sa inyo o walang banta na magtagumpay. Ang komunikasyon sa grupo ni Gringo at kampo ni Ginang Aquino ay kinumpirma ni Senador Rene Sagisag, human rights lawyer at tagapagsalita ng dating Pangulo. Kung left to Cory, he would never trust yung mga nakalaban. And yet, 85 pa lang, there were some of us dealing na with Gringo, Red Kapunan. Nagme-meeting na kami. Si Piping, mas realistic sa mundong ito na kailangan natin ng suporta sa loob. Basta ayaw na lang sabihin na specifics. Basta ang sinasabi lang nila, may gagawin kami and we plead for your understanding. Sa Bukay Marcos, pagbigyan mo na ang mamamayan. Tulad ng pinangangambahan, naging marumi at magulo ang eleksyon. Nung nagkakadayaan na, minamanipulate na yung bilangan, sabi namin, walang pag-asa ito. Sabi namin, sasabog ito. I remember right after the snap elections, when there was charges of cheating. So I wrote my father. His reaction was he called me in the lanai in his house and he started to cry. And he said how ashamed he was. Dahil sa malawakang dayaan sa eleksyon, muling inilatag ng grupo ni Enrile ang planong pababain si Marcos. Madaling araw ng linggo, February 23, ang napagkasundo ang petsa ng atake sa palasyo.
The Philippine president visited the White House. Sinubukan daw ayusin ng mga Amerikano ang gulo ayon sa talambuhay ni Enrile. Isang lihim na kasunduan ang nabuo sa pagitan ni Marcos at sugo ni Pangulong Ronald Reagan sa Pilipinas na si Philip Habib at U.S. Ambassador Stephen Bosworth. Si Trade Minister Roberto Umpin ang tumayong kinatawan ni Marcos sa pag-uusap. Lingid umano sa kaalaman ni Ver at First Lady Imelda Marcos, pumayag si Marcos na sibakin sa pwesto si Ver, buwagin ang Ministry of Human Settlements ni Mrs. Marcos, tanggalin sa gabinete at tanggalan ng karapatan na magtrabaho sa gobyerno ang unang ginang, balasahin ang gabinete at bumalangkas ng kasunduan para sa isang power-sharing arrangement sa pagitan ng kampo ni Marcos at kampo ni Ginang Aquino. I'm sad about this development. I intend to avoid bloodshed as much as possible as we did with. Napabili sa mga pangyayari nang mabisto ang planong pag-atake sa Malacanang ng tropa ni Onasant. Inaresto ng mga taon ni Ver ang mga bodyguard ni Ungpin na miyembro ng RAM. Nakaumang na rin ang order na arrestuin ang iba pang mga miyembro ng RAM, pati si Enrile. In a situation like that, either they take my life or I take theirs. There's no quarter. Bago umalis ng bahay at magpaalam sa kanyang asawa, nag-iwan ng sulat si Enrile. It explains everything. What he, in that letter, how he felt, why he had to leave. I cried and I knelt on the floor when I read the letter and I cried. Sa utos ni Enrile, naghiwa-hiwalay ang kanyang pamilya at lumipat sa iba't ibang lugar. Habang binabagtas ang EDSA, tinunit niya ang isinulat ng mga plano. Buong-buo na ang loob niyang harapin ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. Ang pagtupad sa sinumpaang tungkulin sa sambayanan, kapalit ng pagtalikod sa taong higit pa sa isang mahal na kaibigan. One of the plans was really to put up a last stand. I was in favor of a long march to retreat to Isabela or Cagayan and march down, gaining strength. Pero Enrile said, no, we will stand here and fight until we all die. Sabi niya eh. Sinabi ko kay Minister Enrile, Sir, please take care of the political and the civilian side. And let me take care of the military operations because I know it better. Yun ang aming division of labor. Cheering supporters. Their chance of democratic governments to fulfill the promises made. Dumagsana ang mga taong sumusuporta sa kanila Enrile at Ramos. Ito na ang simula ng makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Isa-isang sumama ang mga sundalo ng pamahalaan sa tropa ng mga rebelde. We are merely defending the people. Ilang ulit sumubok makipag-usap si Marcos kay Enrile at Ramos. Ilang beses ding tumanggi si Enrile, pero pinagbigyan din ang Pangulo noong huli. Pero tinawagan ako to stop it. Sabi ko noon, yung offer of a position, wala yon. To stop it. Sabi ko, Manong Andy ang tawag namin dyan nung maliit pa kami. I'm sorry, it's too late. Tumawag sa akin, 25th of February, 1986, if I go to power, will I be safe? I said, of course. Sabi ko, if I leave the country, can I come back? Of course, Kako, you can come back. For as long as I'm in the government, I will try my best to protect you and your family. Binibigay niyo sa akin yung gobyerno. Sabi ko, it's too late, Mr. President. Fulfill my duty as President of the Philippines. As President of the Philippines. February 25, 1986. Nanumpa si Ginang Aquino sa Club Filipino bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas. For the first time in my life, nakita ko si Manong sa Club Filipino, taking. And he was game, meaning laban din, ganyan. And then, ina-organize namin ni President Cory unang cabinet. Nagpapasalamat sa inyo lahat, sa inyong tangkilig sa akin sa loob ng 20 taon at ngayon ika-21 taon. Sa Malacanang, nanumpa rin si Marcos bilang Pangulo. Pero kinagabihan, kasama ang ilang loyalista,
lumipad ang mga Marcos patungong Hawaii. A single dictator in history. Pagkaraan ng 2 araw, tinawagan ni Marcos si Enrile. February 28 yun, no? Hinihingi niya na i-retrieve ko yung medalya, mga medalya niya, yung diary niya, at bigyan ko ng proteksyon yung mga pamilya niya na naiwan dito. At saka pagkatapos, gusto niya na maproteksyonan si Rolly Gapud. That was my last contact with President Marcos. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pagtingin ng mga Enrile kay Pangulong Marcos. My dad never hated him. I never hated him. We maintained our respect for him. Now tell me, what kind of a lawyer or president do you think I am? I was not disappointed. I was just unhappy about the turn of events. Juan Ponce Enrile as Minister of National Defense. Sa likod ng selebrasyon at umaapaw na tuwa sa panunumpa ni Ginang Cory Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas ay isang sugat na hindi na naghilom. Hindi sang-ayon ang mga miyembro ng Reform the Armed Forces Movement sa oath-taking ng bagong Pangulo sa Club Filipino. Sa Campo Crame o Aguinaldo daw dapat ginanap ang makasaysayang okasyon dahil doon niyakap ng sambayanan at nabuo ang bagong sandatahang lakas. From the time na nag-choose sila ng Club Filipino, they were already trying to separate Enrile. Nobody really trusted him on that side. We have always said that we are determined to seek justice. And sa umpisa pa lang, marami nang hindi pinagkasunduan sina Enrile at Pangulong Aquino, pati ang buong gabinete. Hindi sila nagkasundo sa post-EDSA scenario. These were policy differences that I think to the mind of Minister Enrile would not serve public interest. Why would you suspect or take against the people who were simply assigned to be part of that government? When he was still in the cabinet, before he was fired by Cory, Joker Arroyo, who was the executive secretary, pulled Johnny aside after a meeting in Malacanang and said, "Johnny, I want to talk to you." And then Joker said, "Johnny, I want to let you know about your hidden wealth. It's okay with Cory." So Enrile said, "What do you mean by hidden wealth?" So he immediately guessed na hidden wealth. Inaros, marami akong ninakaw. Sabi niya, Joker, that when I joined public service in 1966, I incorporated myself into JACA. Incorporated. The taxes I paid. If you're interested in finding out about the state of my financial holdings, please, we will open all the files. Mrs. Aquino's Isang outsider o tagalabas ang tingin ng Defense Secretary sa kanyang sarili. From the beginning, Joker was telling everybody, maaga kayong dumating ha, kailangan si Enrile hindi pwede sa harap. Dito kayo sa harap lahat. So, if you look at the first picture they had, Enrile was way back. Ganito kaliit. It started there. Panay ang naging bangayan sa gabineteng Aquino. Naging legal naman ang Communist Party of the Philippines. Malaking isyu para kay Enrile at Saram ang usapang pangkapayapaan sa mga rebelde at ang desisyon na palayain ang lahat ng political detainees katulad ni Joma Sison. Manong Eddie was emotional about our decision to implement our long-time commitment, release all political detainees. Sabi ni Manong Kamli, mahirapan akong explain sa mga bata ko ito. Sabi naman namin, kung ang credibility namin all shot day one, wala nang maniniwala sa amin. So, yun pa lang siguro, samaan ng loob. Imagine how it rankled the military, no? Ilang daang libo ang namatay on both sides. Tapos biglang, without any celebration, you make a unilateral decision. President Aquino embarked on Ang mga iringan ay nauwi sa mga balita ng planong kudeta umano ni Enrile laban sa pamahalaan at ang pagsibak ni Pangulong Aquino sa kanyang Defense Secretary. I got an emergency phone call from the guest house. You come over. So nagpuntahan kami doon.
wala si Manong Johnny dahil he was supposed to be yung palang maging paksa ng usapan. And at that time, no one could really foretell kung anong magiging reaksyon o desisyon ni President Cory. But he made it very clear from the start, I'm going to fire him this afternoon. But I'm very firm. May hindi na nagkonsultahan yata. At the end of that long meeting, we all stood up, applauding. Parang, hail to the chief. Talagang leader. Basta gano'n na talagang she had made up her mind. She demanded the resignation of her cabinet. Pinagbitiw ni Pangulong Aquino si Enrile. Ganoon din sina Local Government Secretary Aquilino Pimentel at Labor Secretary Bobit Sanchez na sinasabing mga makakaliwa. Umalis ako ng November 1986. Dahil nga, pinagsususpetsahan ako na ako ang utak ng mga kaguluhan. Hindi naman totoo yun. Pero hindi ko maitatanggi yung aking mga kasama. Nakaladkad ang pangalan ni Enrile sa naudlot umanong plano ng tropa ni Onasa na patalsikin si Aquino. How could AFP unity be achieved under a commander-in-chief who was expected to view every man in uniform as a suspect in the murder of her husband? Tinawag na God Save the Queen. Ang plano ay nadiskubre at napigil umano ni Ramos na noon ay AFP Chief of Staff. Nalaman namin yung kanilang plano, which was to take over the Batasang Pambansa and declare a provisional government and remove the Cory government. Tawag namin yan soft target na may mga civilian supporters to them. Meron din mga civilian supporters to us. Medyo civil war ang labas yan. Kung hindi natin naagapan, I have pledged as Chief of Staff of the Armed Forces. Saludo ko kay new President Cory Aquino. I issued an order to all of the Armed Forces of the Philippines not to obey any instructions coming from the Ministry of National Defense. Sabi ni Robles, ang God Save the Queen ay binuo para pigilin ang paglakas ng puwersa ng NPA. Pero si Enrile rin ang naging dahilan kung bakit hindi ito natuloy. Ayaw raw nitong dumanak ang dugo, lalo na ng mga taong malapit sa kanya. Enrile had certain misgivings about that kind of approach. We wanted it as bloodless as possible, but we wanted to break up the infrastructure. And in his words, malalim daw ang iniwan na sugat ng nangyari kay Enrile. I saw him cry when he was telling me that temporarily he could not protect us because he was out of power. He was again vulnerable. He found himself defenseless politically to the point that what I think affected him was his inability to protect those who embarked on this journey with him. It was a very deep wound na loss of a position. I think after what he has gone through. Nang umalis na sa gabinete, pinabusisi ng Malacanang ang record ng mga ari-arian ni Enrile. Pagkatapos ng 8 buwang investigasyon, ang tanging nakita ni dating BIR Chief Bienvenido Tan ay corporate tax deficiency na 50,000 pesos. Sa kauna-unahang eleksyon pag-alis ni Marcos, tumakbo sa pagkasenador si Enrile sa partidong Grand Alliance for Democracy. Tanging si Pangulong Joseph Estrada at Enrile lang ang lumusot para sa tiket ng oposisyon. Winner of the 24th slot in Panghuli o number 24 si Enrile sa mga nanalo. Nung tumakbo siya ng pagkasenador, he was still labeled as the Marcos ticket. And in those days, if you were depicted as the Marcos man, talo ka kasi there was Cory fever. Sa Senado, si Enrile ang natirang taga-oposisyon nang maligawan ni Senate President Jovito Salonga si Estrada. Ibang Enrile ang nakilala ni Sagisag sa Senado. Minsan nagbabangayan kami dahil Manong Johnny has a temper. Pero yun nga, pag nagalit sa'yo sa umaga, para sa hapon wala nangyari. Yung quick to forgive and forget, hindi nagtatanim.
the GAD began to snow. Pero hindi nawala ang suspetsya ng Administrasyong Aquino na si Enrile ang nasa likod ng ilang pang kudeta laban sa gobyerno. That it is only when the Supreme Court... Kinasuhan si Enrile kaugnay ng November 1989 coup na pinamunuan ni Onasan. Dinampot siya mismo sa Senado ng mga ahente ng NBI. I was arrested by the administration of President Cory for a charge of rebellion complex with murder. Pero sabi ng mga Pilipino na marunong gumawa ng joke, rebellion complex with catering. Yung isa sa mga hinanakit ko at sama ng loob ko nung nagtatago na ako after EDSA, no, after yung mga sunod-sunod na pag-aalsa, uprisings, nakulong si Minister Enrile. Wala akong kakayahan para ipagtanggol siya. So, mabigat ang kalooban ko nun. At dinamdam at tininda ko yon over many years. Talagang ganun eh. Kung wala ka na sa pwesto, makaaway mo, may kapangyarihan sila. But ako, I never oppressed anybody. That's why, rawa ng Diyos, I can walk the streets of this country from the north all the way to the south. Hindi ako natatakot sa na ako ipapatayin dahil wala akong kinwa na inoppress, wala akong inapi, wala akong pinahirapan, o wala akong ninakawan ng pera. Sabi ni Onasan, wala raw partisipasyon si Enrile sa mga kudetang kinasangkutan niya. That's the interesting thing about our relationship. Without talking to each other, alam namin kung anong mga project, anong mga endeavor, no? Namin kakalad ka rin yung isa't isa. Hindi ko, never namin in-involve siya. I don't think he needed to know what 87 or 89 was all about. No? I spared him from that. He has enough national problems to think about. President Aquino turned down the Sa pangambang hindi siya lulubayan ng Administrasyong Aquino, hindi na tumakbo ulit sa pagkasenador si Enrile noong 1992 national elections. Sa kanyang baluarte, sa Cagayan siya lumaban bilang congressman. Nakabalik siya sa Senado at sumabak pa noong 1998 presidential elections. Gusto ko lang makipagdebate doon sa mga kandidato na sa pagka-presidente. Wala akong ka-chance na manalo, pero baka ako, gusto ko malaman ito mga ito na kung ano dapat nilang gawin, gusto kong isiwalat. The no votes have it. Nang mangyari ang walkout sa impeachment trial ni Pangulong Estrada, isa si Enrile sa mga isinusumpa ng sambayanan. Hindi siya pumayag buksan ang kontrobersyal na second envelope. It was the right thing to do because there was no allegation eh. Oh. When you make a charge, you must allege the basis of the charge. Yung item na yun, it was not alleged. One time that I was so frustrated, I went to him, I got my bag, tinapo ko pa sa harapan niya. I go, Dad, you know, ano ba to? And he goes, but he explained it to me, and I said, okay, but you know very well that that's not, people are not going to appreciate that. Hindi nila maintindihan yung ganyang rason. Yeah, I'll take my chance, but that's... Pag yun ang sinabi niya, yun ang inisip niya, yun na yun eh. Hindi nalimutan ng tao ang pagharang ni Enrile sa second envelope. Natalo siya nang muling tumakbo sa pagkasenador. I know he was affected by the loss in 2001, whether he wants to admit it or not. Dahil ako mismo nakita ko yung pag-iiba. There was some tinge of depression there. When he ran 2001 election and lost, araw-araw na dito yan. Kung ano-ano ginagawa namin. Cooking, making rice wine, experimenting with rice wine, to make rice wine, and yun nga, yung longganisa. Yeah. Every day, kung ano-ano, I had to keep him company. Doble ang dagok na tinanggap ni Enrile noong 2001. 2 linggo bago naghalalan, inaresto siya at dinitain sa Camp Karingal ng 6 na araw. Isinangkot ang senador sa tangka umanong pabagsakin ang Administrasyong Arroyo na kumantong sa EDSA 3.
Ang konsuelo raw niya ay nanalo si Onasan sa pagkasenador. Nakabalik si Enrile sa Senado noong 2004 at nahalal ulit noong 2010 sa edad na 86 years old. Nahirang siyang Senate President noong 2008 sa maniobra ng mga senador na nag-ambisyong tumakbo noong huling presidential election. He is the best president we will never have. Kaya lang, natuwa naman ako na ngayon natatawag ko na siyang Mr. President, President of the Senate. He to me represents God with a small g. I would still stop a bullet for him. Try and decide this impeachment case. Hindi lang si Onasan ang humahanga ngayon kay Enrile dahil sa ipinakitang talas nito bilang presiding officer ng impeachment court sa paglilitis kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. By giving Rene Corona enough rope to hang himself with, Manong Johnny was very wise. Dahil mas may legitimacy, mas may acceptability yung impeachment. Kasi talagang no one in this country can order Manong Johnny around. I mean, how could you not admire a man of 88, of one like that? And I don't think a situation like this could have been pre-programmed for a man to say, I will redeem myself from all my sins under the Marcos administration by giving this stellar performance that will wow everybody. Masyado namang elaborate yung conspiracy theory nun. To me, he didn't have to redeem himself, but I guess to the eyes of everybody else, that's what he did. I'm glad that he was given a chance to show that real aspect of Juan Ponce Enrile. I know that of my father, but they never saw that side of him. So order. I'm sorry, Your Honor. Para kay Enrile, wala raw kagulat-gulat sa ginawa niya sa impeachment trial. Sanay ako sa litigation kabisado ko yung rules of evidence. Kabisado ko yung rules of procedure. Hindi ko naman makakalimutan yun dahil I practiced it. Ewan ko, yung mga humarap sa akin ng mga abogado, nahalata ko na mapurol pa sila Pero sa bahay ng mga Enrile, may malaking pagbabago na ngayon. He spends a lot of time now with us. He'll have coffee with us, merienda, ganyan. He'll talk to us, have lunch or dinner, whatever. We live with more love now than before, even if we're always together every day. Been making up for lost time. Sinabi niya, I'm writing a story so that you will know me. I ask you or any one of you to vote according to my wishes. Mr. President... Hindi pa tapos si Enrile sa pagguhit ng kanyang tadhana. Pero ngayon pa lang, isang panibagong anggulo ng kasaysayan at respeto para sa administrador ng martial law ang natagpuan ni Nelson Navarro, ang dating aktivista at editor ng Talambuhay ng Senador. The story of Johnny Enrile is a story of political survival. Above all, in political survival in times that were grossly against, where decks were really loaded against him. This is Johnny's version. You may or may not believe him, but I think he's entitled to his voice. He's entitled to his opinion, with all due respects. 4 na taon mula ngayon, sa edad na 72, matatapos na ang huli kong termino sa Senado. Naniniwala akong hindi ako iniwan ng Panginoon dahil bukod sa nagtagal ang aking buhay, nalampasan ko rin ang mga hamon at tukso ng politika. Sa aking buhay, ang tanging kinatatakutan ko ay ang paghuhusga ng Diyos at ng kasaysayan.